Nagkagulo sa Senado matapos ang matapang na pahayag ni Senadora Amy laban sa mga kapwa senador na sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Sherwin Gatchalian. Ayon kay Sen Amy, tila hindi daw naiintindihan ng tatlo ang mga isyong kaya nilang tinatalakay sa sesyon. Huwag kayong magmarunong kung hindi nyo naman alam ang buong detalye. Mga tanga, ani niya na agad nagdulot ng tensyon sa loob ng Senado. Agad namang sumagot si Sen Jinggoy Estrada. Pagulantang ang publiko sa revelasyon ni Ginong Marcos na itinuturing na isa sa pinakamalapit sa Pangulo. Ayon sa mga eksperto, maaaring may malalim na dahilan kung bakit siya nagdesisyon na ilantad ang mga nakatagong lihim ng kanilang pamilya. Samantala may mga nananatiling kampo ni Kuting ang mga legasyon at sinabing isa lamang may desperadong hakbang upang sirain ang kanyang administrasyon. Kayun paman nagbayad ang ilang mga balita na susuporta para sa isang malalibong investigasyon upang mabigyan dito ang usapin. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng pamilya ng diktador at mga organisasyon, umaasang taong bayan na mananaig ang katotohanan at justisya. Patuloy na binabantayan ng sambayanan ang magiging aksyon ng mga otoridad at ang posibleng epekto ng mga ibinunyagi ng samantala sa politika ng bansa. Tanong ng marami, ito na ba ang simula ng pagbagsak lalo na ang makapangyarihang dinastiya? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguro yung mag-subscribe at hihit ng notification bell para sa patuloy na bagong lahat sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. In the end, it's still the president because he signed it. He Yes. approved it. Totoo yun. He's saying it's Alright. suboptimal, Oh, but he approved it. yes. Totoo yun. And, sa mga Bakit si Bong Revilla, number 11? Tignan nyo ito, mga kababayan. Ito, yan o, yan o. Okay? Number 11, si Bong Revilla, Ramon Jr., ayan. Ang apelyedo ba niya ay Bong? Tanginan nyo. Galit na galit na naman ako yung araw na to. Ang apelyedo ba ni Revilla ay Bong? Madam, kalma lang ha. Ako, nauna na ako kanina. Doon sa opening salvo ko, nagalit na ako. Kaya, siyempre, ikaw naman ngayon. Ikaw naman magalit. Tapos na ako eh. So, ikaw naman. Bago natin umpisa ng ating talakayan, gusto ko munang i-shoutout itong si Sir Jordan Cabico. Itong si Sir Jordan Cabico, siya yung walang humpay na magpakulay dyan sa comment section sa baba. Ang sabi nitong si Sir Jordan, kung inyo pong mamarapatin at kung mapagbibigyan, ang konti kong hiling, Sir, birthday po kasi ng aking butihing asawa ngayong January 22. Half Pinay Japanese po siya. At nakikinood din siya sa mga video nyo bago kami matulog. Pampatulog. Ginawa akong pampatulog nitong si Sir Jordan ha. Isang shoutout lang po sa birthday ng misis ko na si Yumi Sato ng Church of New Creation in Christ Jesus of Kanagawa, Japan chapter. Palakpakan natin itong si Sir Jordan Cabico. Maraming salamat, sir. Talagang nakikita ko yung mga pakulay nyo. Kaso napakarami nating tinatalakay. Kaya hindi ko nasi-shoutout. Pero as much as possible, sa mga susunod na video, papasadaan ko lahat ng nagpakulay sa mga nakalipas na video natin. Okay, game. Para sa mga senatorial candidate natin dyan, okay lang ba sa inyo to? Di pa nag-uumpisa ang laban. Etong si Boy Budots, dinadaya na kayo. Pangalan pa lang paglatag pa lang ng pangalan sa balota, nadaya na kayo nitong si Boy Budots. Revilla ang apelido niyan, hindi Bong, anak ng toko. Dapat nandun siya, katabi siya nitong si Atty. Vic Rodriguez. Hindi Bong ang apelido niyan, kayo dyan sa Comelec. Anak ng toko. Ngayon pa lang, hindi pa nag-uumpisa ang laban, nagkakadayaan na. Siyempre, pang number 11 ka nga naman sa listahan kung titignan niya ng ating mga kababayan. Naku. Eto, Revilla, nagbubudots to, ibuboto ko. Ganun kasi mangyayari dyan mga kababayan. Nasa mga kababayan natin yan. Hindi nyo ba kakalampagin ng Comelec dito sa isa na to? Para sa mga kandidato natin dyan, di ba natin questionin sa Comelec to? Akala ko bang alphabetical order ang apelido? Yan si Abalos, walang problema. Kasi yan ang rules Di ba? Walang problema.
Yang si Adonis, walang problema. Yan eh. Yan ang rules. Alphabetical order, yung apelido. Hindi yung alias, hindi yung Bong. Ang Bong ho, hindi yung apelido yon. Palayaw ho yun ni Boy Budots. Kayo dyan sa Comelec, ayusin nyo. Ha? Kung anong pinagagawa nyo, nagsayang kayo ng pera, nagprint kayo ng napakaraming balota na kulang-kulang. Huwag kasi kayo magpatiw na. Pati ba naman sa pangalan nitong si Bong Revilla, dadayain nyo pa kami? Dapat ilagay yan sa pang number 50. Mga kababayan i-share nyo ho tong video na to kay George Garcia at i-message nyo ho siya. Ipakita ho natin ang galit natin dito sa gobyerno na to dahil yaang pagkakataon na kung saan makakapagsalita ng mga ordinaryong Pilipino at may ibibigay na natin yung ating mga banat dito sa mga politiko na to, naku, dadayain pa ho tayo. Latagan pa lang ng pangalan, nag-umpisa ng dayaan. Paano pa kaya pagka talagang nagkabotohan na? Ayun na nga mga kababayan. Mamaya ho, pag-usapan natin yan. Eto, baka hindi nyo ho nakikita. Number 11 ho siya. Yan, Bong Revilla. Bong Revilla Ramon Jr. Lakas. Kailan pa naman naging apelido niya yung Bong? Ang apelido ho niya, Revilla. Dapat nandito ho siya banda dito kay Rodriguez, yang kay Revillame. Sila ho ang magkakasama, yang si Ramos. Saan siya dito? Ito, dito ho siya. Ito, Revilla. Revilla. Revilla, tapos, Willie Revillame. Tapos, itong si Atty. Vic. Yun ang pagkakasunod-sunod. Nagkakadayaan ho eh. Balota pa lang. Kaya naman mga kababayan, share nyo ho itong video na to. Ang dami ho natin pag-uusapan dito. Pero bago yan, kakaumpisa pa lang na-trigger na kagad tayo dito sa pandaraya na to ng Comelec. Siyempre, alam nga namang wala sa buhatan yan. Siyempre, gustong-gusto yan ni Bong Revilla. Mula ngayon, tatawagin nyo yan, Bong Hoy, Bong! Ay, nako. Anong nangyayari? Ano ko kaya mangyayari dito sa eleksyon na to? Di pa nag-uumpisa ang laban, lalo na dito sa senatorial election. Nakakakita na ho tayo ng butas. Itong pinakamatindi. Itong si anong pangalan nito? Si Villar. Yan, tama yan. Alphabetical order, yung apelido. Hindi ho yung palayaw. Kayo dyan sa Comelec, masyado kayong halata. Porket best friend niya ni Tambaluslos, talagang ipinwesto nyo sa pang-11. Kasi nga naman, di ba? 12 kukunin. Pang-11 na kagad tong si Boy Budots. Di kagad, pasok na siya. Kung ako sa'yo, Boy Budots, wag mong ikakapitalize yung pang-11 mo na yan. Ikakasira mo yan. Kung ako sa'yo, pumunta ka na ng Comelec, ipaayos mo. Dahil magiging butas pa yan sa'yo. Imbis na iboto ka, baka mabwisik yung mga kababayan natin. Ba't nagpapatiw na tong Revilla na to? Arto eh. Ba't nandito sa Bito? Diba? Wag ho kayo magpabudol. I-share nyo sa mga kamag-anak nyo para itong Revilla na to, hindi na ho makapasok sa susunod na eleksyon. Eto, rekta ho tayo dito kay dito ho tayo kay, kanino ba? Kay Palangga. Dito na ho muna tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Dito ho muna tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Para doon sa mga tauhan ni Tamba na tinatrabaho, ang isa sa mga kandidato natin ng pagkasenador, naku, i-share nyo na ho ang video. Dahil yung kanilang mga argumento, kaugnay dyan sa anti-crucifix bill na yan, wasak ho silang lahat dito sa paliwanag na to ni Congressman Rodante Marcoleta. Madali ho kasing maloko yung ating mga kababayan pagka pinakinggan lang yung pamagat pero hindi tinignan ang laman. Kaya dito sa video na to, aalamin ho natin kay Kong Dante, number 38 sa balota, kung ano nga ba yung anti-crucifix bill na yan. Pero alam na ho natin yan. Pero syempre, hahayaan ho natin magpaliwanag itong ating senatorial candidate para talagang makumbinse yung ating mga kababayan kung ano nga ba yung anti-crucifix bill na yan. Huwag nyo hong lituhin para sa mga tauhan ni Tambaluslos. Noon pa hong 18th Congress yan. Ngayong 19th Congress, hindi na ho nagdire-diretso dahil ang dami hong gumawa ng kung anong intriga dyan sa panukala na yan. Pero kung tayo ho tatanungin, kahit hindi pa ho si Congressman Rodante Marcoleta ang magpanukala niyan, susuportahan ho natin yan. Dahil yung bill na yan, pagrespeto sa karapatan ng mga kababayan natin na merong
hindi magkakatulad na pananampalataya. Pakinggan natin ito mga kababayan. Ito, rekta Cycle tayo. na naman nila yung... Alam mo, nung nakarang election, di ba, tumakbo ako. Opo. Itong paninira na to, nilabas, ayan, nilabas po, na, makikita mo yung date, 2022, ayan, oh. Last election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Ito, Jerry. ilang beses na natin paliwanag yan Na po. kaya lang lumabas, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na dahil Kung parang alam ko kung sinong tumatrabaho dyan sa issue na yan. Kasi nakikita ko yan, pinupost sa social media eh. At yung mga vlogger ni Tamba, yan ang inaaraw-araw nilang pambanat sa'yo eh. Kaso hindi naman nila naiintindihan ang diwa nitong panukala na to. Kaya dito sa video na to, panigurado, i-share nyo na ho ang video doon sa mga kamag-anak nyong naloko nitong mga bataan ni Tambaluslos. Ito ho, ang explanation dyan sa anti-crucifix bill na yan. may mga kababayan tayong taga Mindanao, nilahad nila yung kanilang parang sa sinaing, mga sentimiento. Opo. O sige, kako, ang gawin natin ay maggumawa tayo ng, tingnan natin, kasi merong pre-hearing naman sabi kong ganyan. Opo. Nung magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayun. Kaya yung panukalang batas na yon, hindi na take up kahit isang lang. Ayun. 18 Congress pa yon. At ako na rin ang nagsabi na parang nagdesisyon na rin. Kasi ina-assess mo yung impact Opo. So nagpatawag kami ng ilang mga grupo. Sabi nila, sir, baka lang po magkaroon po ng magkaroon ng misunderstanding dito. So yung object po ng legislation, baka po imbes na makatulong, lalo pa pong makasama. Okay. So nung makita ko yung consensus, so sabi namin, i-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-refile yun ng 19 Congress 18 Congress pa yun Ngayon po, Ngayon, pilit na namang ilabas. binubuhay para yung mga kababayan nating Katoliko ay para bagang magalit sa inyo. Samantalang hindi naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa akin. Ang konsepto nito, Atakong, di ba sa mga ospital, ay merong Government hospital. Government hospital na merong common, anong tawag doon, na parang chapel, na doon Lalo kayo... na sa mga lalo na sa mga sectarian hospital. Ayun, opo. Kasi yung iba naman kasi, lalo na kung yung sakit niya medyo peligroso, gusto nila sa mga private Opo. Nabanggit lang nila, siyempre po, kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na malay nyo, kung talagang may taning na po yung buhay, yung parang may neutral space lang. Magkaroon sila So makikita mo yung title nito, may option lang, optional, na kung pwede maglagay ng isang neutral space sa isang pagamutan. Anong masasabi nyo dyan sa panukala na yan? Di ba ang ganda? Tayo nga ho, nung narinig ho natin yan, kahit hindi ho itong si Congressman Rodante Marcoleta ang magpanukala niyan, baka suportahan ho natin Yun ho paggalang at pagkilala sa iba't ibang mga kababayan natin na mayroong iba't ibang pananampalataya. O yung mga Katoliko, dito sila manalangin. O para dito naman sa mga kababayan nating Muslim at kung anong mga denominasyon, pwede kayong pumasok dyan. Kumbaga, yan yung pinaka-common area. Ano ho bang masama doon? Pero ngayon, ginagamit na panira dito kay Congressman Rodante Marcoleta dahil wala na silang maibato dito sa mama. Wala na ho silang maibato. Yun nga ang mga tinuran niya doon sa peace rally. Wala man nga ho silang tinalakay. Binabalik ho nila yung mga lumang issue. Kung hindi ho siya umatras sa laban, ngayon naman yung anti-crucifix bilang binabalik nila, na wala na ho yan. At kung meron man magtutulak niyan sa House of Representatives, atin hong susuportahan. Kasi yan kumbaga pagkilala na lahat ng mga kababayan natin rinirespeto natin ang kanilang mga pananampalataya. Tuloy natin. Na kung saan, kung halimbawa hindi siya ganito ang relihiyon, meron siyang neutrality. Meron siyang neutral space. Ganun lang ibig sabihin. Pero hindi sinasabing ibawal lahat yung mga... Paano naman natin... Paano mo tatakdaan? Paano ka gagawa ng batas na tatanggal lahat? Ipagbawal mo yung... Paglalagay ng krus daw doon sa mga... Parang ang dating, pinatatanggal nyo rin yung mga krus sa mga ospital, Kong.
Oh, yun pa lang ho mga kababayan, fake news na yon. No? Comment react ho kayo dito sa ano na to. Dito sa pagpapaliwanag ni Kong Dante, nitong si Sir Jen at nitong si Sir Nelson, diyan sa mga fake news na ipinapakalat na yan para masiraan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ngayon, lipat ho muna tayo. Mamaya na tong si Palangga. Dito ho muna tayo kay Sir Ted Pailon. Pakinggan ho natin ang kanyang reaksyon kaugnay diyan sa napakainit na usapin ngayon at pinipilit na tabunan ng mga mainstream media. Yun ho, yung mga blankong bahagi ng BICAM report na kung saan pinirmahan ho ng mga senador at congressman na kasapi diyan sa Bicameral Conference Committee na yan. Heto, pakinggan ho natin to mga kababayan. King, saraw natin to. Gusto niyang pag-ilaman tong issue ng panibagong bakbakan na naman ito. Tungkol ba yan doon sa budget? Saan ba yan? Tungkol ba Yung sa GAA na sinasabi ni Pango, tsaka yung blank daw. Oo. Yun na nga. Sinasabi ni, para mainit ulo niya. Hindi ko alam kung bakit. Sabi ko nga, ba't ba nag-iinit ulo mo? Dati mo naman mga kaanib yan. Tsaka ikaw naman ang bumoto dyan. Binoto ni Marco yun, di ba? Alam niyo yung, good morning po Kuya Al Mendoza. Salamat na marami at kay Ate Dina Aquino. Yang sa budget na yan, na sinasabi daw po na blanco, di ba? May mga miyembro ng BICAM na, na umaangal. Hindi totoo daw yan, etc. Sa ngayon, alam niyo po, yan ang siste, kapag talaga yung BICAM na yan, masyado masikreto. Hindi ba? Wala ka namang access dyan eh. Wala ka namang actual na narinig at napanood at napakinggan na sesyon nung BICAM na yan. Wala. BICAM, then nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Siyempre, yung small committee na yon, malamang sa malamang, kasali din dyan yung dalawang chairman ng Bicameral Conference Committee. Diba? Malamang, kasama dyan si Saldico at yaang si Grace po. Kung hindi sila kasali, bakit hindi sila nagsasalita dito sa issue na to? Marami ho tayong hinihintay na mag-react dito sa iskandalo na to, yung mga miyembro ng BICAM, lalo na yung mga dyan sa House of Representatives. Kasi karamihan ho, kung yung pagdating sa garapalan, talagang napakagarapal ho ng mga congressman dyan sa House. Sila ho talaga ang hinihintay nating magsalita, pero tahimik ho sila dito sa issue na to. Wala pa ho tayong naririnig. Si Saldico, narinig nyo na ba? Wala pa ho tayong naririnig dyan sa mga yan. Ang narinig pa lang ho natin, Senator Amy Marcos, yang si Jinggoy, yang si Win Gatchalian, yang si Villanueva. Lahat ng pumirma, dinideny nila. Yung mga hindi pumirma, sinasabi nila may kulang. Diba? Ganun ho yung mga kababayan. Alangan namang sabihin nilang may kulang, pinirmahan nila yung mga dokumento. Ano sila, mga tanga? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman, si Senator Grace po, o hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam eh. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung sino mga kasapi doon sa small committee pagkatapos ng BICAM. Yung naglagay ng laman doon sa mga blankong bahagi ng BICAM report. Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ng reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo.
Yun, yan. Galit na tuloy itong si Sir Ted. Ito kasi si Bangag, hindi niya maintindihan eh. Hindi naman kini-question yung GAA na pinirmahan nyo. Ang problema dito, yung mga dokumento pagkatapos ng BICAM. By the way, maraming salamat ho. Kung sino man yung nag-subscribe na pang 34,000, maraming salamat po. Palakpakan. Maraming salamat. Yung po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ng Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yun nga po ang isa sa mga problema sa bayan na ito. Yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. Kaya nga ayoko pong kainin po itong remaining minutes ng ating pong programa sa isyong yan. Nagkaroon na po tayo ng malaliman din pong think about it tungkol po dito nga sa BICAM na ito kung bakit po natin dapat pagtulong-tulungan na yan po mga kapatid ay mabago na ugali nila at kagawian nila dyan. Yan po na ang kanilang kultura. Di ba yun anong tawag doon? Oo, yung sinasabi nila, yung dun sa nado sa ating think about it, yung kumbaga tradition. Yan. We honor the tradition. Oo, ito na yun nakagawian eh. Oo, so dahil yan na nakagawian, yan na ba ang tama at yan ba dapat ang ginagawa? So ang tanong, blanco nga ba? Blanco nga ba o hindi? Kung blanco yun, and right now that budget is considered suboptimal. Oh. But for other groups, it is considered the most corrupt. Well, from the group of Professor Shelo Magno. That's their take on it, Mr. Chair. It is most corrupt. That is why it is also considered as suboptimal. Can you explain further the meaning of suboptimal? So if it is suboptimal, then why did you approve it? So meaning to say, in the end, it's still the president because he signed it. Yes. He approved it. He approved it. He's saying it's suboptimal, but he approved it. Yes. And, you know, sa mga taga-Bohol, unsa ka may nato ni Bay? Nabuang na di. Unsa may nato? Hindi. Sabi nung iba, ambot sa imo. Okay. Sige po. 9:31 na po ang Ayun mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw yung paliwanag nitong si Sir Ted Pailon at nitong si DJ Chacha. Ngayon naman ho mga kababayan, lipat naman ho tayo dito kay Palangga, dito kay Ma'am Maharlika. Pakinggan ho natin kung ano yung mga punto de vista niya kaugnay dito sa mga kabalbalan nitong COMELEC. Yung mga pangalan, ayusin niyo yung mga pangalan na yan. Naku, George Garcia, naku, ano naman bang kabalbalan tong kay Bong Revilla na to? Nakita ho natin to, kinontent ni Ma'am Maharlika, bigla ho tayong nag-init. Sabi ko ba, ano nangyayari dito sa COMELEC na to? Pangalan na lang, hindi nila mailagay ng maigi kung yung alphabetical na lang, hindi nila magawa ng maayos. Baka pati mga boto natin, hindi naman dapat kay Bong Revilla mapunta sa kanya. Ito, rekta ho tayo sa kanya. Mga kababayan, ito yung kay Ramon Revilla. Ito putang ina mo, George Garcia. Relax. Ito COMELEC. Opening salvo pa lang nitong si Ma'am Maharlika, talagang pangdiinan niya eh. Kayo na po ang magdesisyon mga kababayan. Dahil sa restraining order, okay, ng Supreme Court na itigil ang pag-imprenta ng mga balota dahil mayroong appeal itong si Mustafa. Alright? Pinag-usapan natin last week. Okay? Ngayon, ang sabi ni George Garcia ng COMELEC, okay, dahil susunod sila sa RTO na yan, pinatigil yung 6,000 ballots na naimprenta na, which is total amount of 132 million. Wala pa yung sweldo ng mga tao, yung mga, at iba pang mga expenses. So, pinaliwanag natin sa inyo na ito ay pera ng bayan na basta na lang itapon itong mga balota na ito dahil sa kapalpakan ni Garcia na appointee ni Bangag Jr. At I believe dadalhin nila somewhere sa isang secluded na place ba? Baka gamitin na naman nila sa pandaraya nila. But ganun pa man, mga kababayan, ang pag-imprenta ng balota o pagkasunod-sunod ng mga kandidato
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!